Me also, I'm 50% Bisaya, 50% Ilongga, 100% Bigaon. Pero 100% naniniwala magbabago ang Pilipinas sa pamamagitan ng pamamalakad ng Duterte! 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 Ang susunod naman natin tatawagin ay hindi naman galing sa Visayas, pero galing naman ng Pangasinan, Pangasinense. Naging cabinet member ni PRRD, tapat na kaibigan, anumang mangyari, hindi nang iiwan. Kabaka na magsasaka at mangingisda para umunlad ang agrikultura. Kay Lambino, walang magugutom na Pilipino. Ayaw nila bang magutom? Kay Lambino, walang magugutom. Chairman of Philippine Institute of International Economic Cooperation, Chairman of the New Energy Group, and COO of the International Chamber of Commerce. He recently finished an executive program on AI, or Artificial Intelligence, on financial technology, digital economy, blockchain, and cryptocurrency. At sa MIT lang naman, diba? Yan ang pinakamagaling Massachusetts Institute of Technology sa Amerika. Cum laude sa law ng University of Pangasinan, tunay na Ilocano at probinsyanong abogado. Ito lang ang Ilocano, Duterte, diba? Totoong may puso at malambing magserbisyo. Numero 34 sa balota, ang kabaka ng bayan at lambing sa Senado, Attorney Raul Lambino. Panoorin po natin ito. Kay Attorney Raul Lambino, walang gutom na Pilipino. Dahil alam niya ang tunay na kaunlaran ay nagsisimula sa bawat hapagkainan ng bawat Pilipino. Kay Attorney Raul Lambino, edukasyon at pagsasanay sa agrikultura ang isa sa mga susi ng kaunlaran. Kaya naman, isinusulong niya ang mga programa para sa kabataan at magsasaka upang matuto at lumago sa kanilang kabuhayan. Para sa isang masaganang bukas, para sa magsasaka, para sa isang bansang walang nabubuto. Attorney Raul Lambino, number 34, kabaka ng magsasaka at mangingisda para sa maunlad na agrikultura. Attorney Raul Lambino, number 34, para sa Senado. Lahat. Siguro nagulat kayo kung bakit si Mix ay nasa tabi ko, ano? Hindi nila nabanggit na mas maraming taon po akong nakatira sa Quezon City kesa sa Pangasinan. Magmula noong 1987, nung ako ay nag-review sa bar exams, dito na po ako nakatira sa Barangay Laging Handa. Nandyan din po yung law office kong matagal. Hindi pa po abogado noon si Attorney Vic Rodriguez. Nag-aaral pa lamang siya noon sa University of Santo Tomas. Pumapasyal na po siya sa ating law office. At si Migs, para pong anak po ito. Dahil inaanak ko po ito sa firma. Kaya ako po ay tulad ni Attorney Jimmy Bundok at ni Attorney Vic Rodriguez, si Attorney Raul Lambino ay taga 4th District din po ako ng Quezon City. Kaya napakaswerte nitong si Congressman Bong Suntay. Kasi pag ibinalik natin si Bong Suntay sa Kongreso, may 3 siyang senador na galing sa 4th District ng Quezon City na kasama sa Senado. So Migs,
abogado na ito, ibig sabihin nun, matanda na ako, senior citizen na. Sino mga senior citizen dito? Thank you, Mace. Doon ka na. Okay. Sino mga kapwa ko senior citizen na rito? Maaga kayong dumating dito, di ba? Kumain na ba kayo? Gutom na kayo? Huwag kayong mag-alala. Ako rin. Gutom na rin. At sigurado ako, lilipas din yan. So mga minamahal na kababayan dito sa Quezon City at lahat po ng nanonood sa buong mundo, naka-live po tayo ngayon sa iba't ibang mga channel. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. At alam nyo itong si Giselle Sanchez, matagal na kami magkaibigan yan. Galing yan. University of the Philippines, napakahusay. Best friend ko yan. Yung kanyang profile picture sa Facebook, hindi pa rin niya tinatanggal na nagkakalikuran kami ng kaganon hanggang ngayon, yung pa rin ang ginagamit niya. Marami kaming mga joint project pagdating po sa good governance, political reform, etc. Pero ang passion ko po ngayon ay nasa agrikultura. Dahil senior citizen na. Medyo semi-retired na po akong abogado. May mga kaso akong mga hinawakan na palagay ko yung mga batang abogado na pumasa ng bar magmula 2008 hanggang ngayon. Napag-aralan nila yung mga kaso na isinampa ko po sa Korte Suprema. Isa sa aking mga naging kliyente dyan, dati si President Fidel Ramos, si President Gloria Macapagal Arroyo, mga ibang senador, mga ibang congressmen. Pero dahil semi-retired lawyer na po ako, nananahimik na lamang po ako doon sa aking munting bakahan. Dahil sanay naman po ako sa agrikultura. Alam ko po magtanim ng palay, ng mais, ng mani, gulay, mag-alaga ng mga hayop. Pwede po niya akong i-follow sa Facebook. Sino may Facebook dito? Lahat po kayo may Facebook? Paki-follow na lamang po yung aking Facebook page, Raul Lambino Cabaragan. Sino mga followers ko dito ng Facebook? Ayan, marami. Pakopyan nyo na lamang po yung aking Facebook page sa kanila para makita nyo kung paano mag-alaga ng baka para hindi po magutom ang mga Pilipino. Pero lahat ng sasabihin ko, nabanggit na kanina ni Congressman Bong Suntay. Lahat ng mga programang binanggit niya. Paggawa ng batas, hindi ko siguro problema yan. Naging legal technical consultant ako sa House of Representatives, naging chief of staff din ako doon. Naging chief of staff din po ako sa Senate of the Philippines. So, pagdating sa paggawa ng batas, nakasisiguro po ako na alam ko po yung mga trabaho ng isang senador. Pero gusto kong ipaliwanag kung bakit po ako naririto ngayon. Dahil kay Tatay Digong. Nung ako po ay kanyang inimbita na isama sa PDP Laban Senatorial Slate, sabi ko, Boss, hindi ako mananalo, hindi ako artista, hindi ako entertainer, hindi ako media. Isang mission impossible po yan. Isang impossible dream na ako ay maging senador dahil wala akong pera, hindi ako sikat. Paano tayo mananalo? Eh samantalang itong mga nasa kabila, meron silang katakot-takot na mga ayuda, katakot-takot na mga pera. Wala kaming pambayad ng commercial sa television at saka sa radio. Wala kaming naglalaki ang mga billboards na makikita nyo sa lahat ng sulok ng bansa. Ang sa amin lamang po ay umaasa na marinig ng mga mamamayang Pilipino yung laman ng aming mga puso at ng aming isipan. At yan ay para pagsilbihan ng tapat ang mamamayang Pilipino at ipagtanggol ang karapatan ng bawat isa. Alam po ninyo, itong ating mga katunggali sa kabilang partido, give up na sila sa Mindanao. Ayaw na nilang mangampan sa Mindanao. Natatakot sila. Sinubukan po nilang mag-motorcade po doon. Hindi na sila tinatanggap ng mga tao sa Mindanao. Pati na rin po yung mga kandidato nilang taga Mindanao,
ayaw na rin mangampanya sa Mindanao dahil ang Mindanao solid na PDP laban Team Duterte. Ganyan na rin ang sitwasyon sa Visayas ngayon. Nakita nila nung lumabas yung isang survey na sila mismo nagpa-survey, ay lamang na rin ang Duterte, ang PDP laban. So ang kanilang remedyo, dahil ubos na yung akap, ubos na yung mga pinamimigay nilang ayuda, bigas. Binibenta nila ng 20 pesos ang bigas sa Visayas. Bakit hindi nila dalhin sa Maynila o sa Luzon yung bigas? Bakit doon lang sa Visayas? Ang puhunan ng 1 kilong bigas ay umaabot ng 38 pesos per kilo. Pero ibibigay lang nila ng 20 pesos. Lugi yung gobyerno ng 13 hanggang 18 pesos per kilo. Sino magbabayad yan? Tayo na naman, mga minamahal na kababayan. Kaya, andyan ang klase ng taktika ng nasa pamahalaan. So, bago ko tapos, naurasan na ba ako? 10 minutes ba? Itong si Jamie Bundok, galing niyang kumanta, di ba? Magaling siya, di ba? Sa akin lang natuto yan. Magaling siyang abogado, di ba? Batang abogado. Sa akin na rin natuto yan. Ang sikat niyang kanta ay Let Me Be The One. Sabi niya, di ba? Meron din pa akong kanta. Ang kanta ko ay Let It Be Me. Yung mga matatanda, alam niyo Let It Be Me? I bless the day I found you. I want to stay around you. And so I beg you, let it be me. Number 34 po ako sa balota, pero hindi po yan ang kakantahin ko ngayong gabi. Kasi sabi ko kanina, Mission Impossible.